Okay, daghang salamat. Brad, clarification lang. Need ba gyud og confession ang tanan nga nagpuyo sa balay before i-deliverance ang balay? Kinahanglan ba gyud kuno kumpisal, Brad? Ang tanan. Mao lagi na kay deliverance no, apil man na sa sacramental action no. So ang tanang sacramental kinahanglan kita nga budangop aning gitawag nato state of grace ato nagisgutan ganiha. So kinahanglan mangumpisal ang tanang sakop sa panimalay before mag-deliverance. Kung ang kita nga mga sakop sa pamilya naata sa estado sa salang mortal, kinahanglan gyud. No? Kinahanglan gyud nga magumpisal aron mabalik ta sa state of grace aron mahimong epektibo ang atong gihimong deliverance. Mingon ang yawa nimo nganong palayason man nimo nga gauban man ta. So mao na nga kinahanglan una nga mangumpisal una kung naa sa estado sa salang mortal mangumpisal. Pero unsa may kumpisal kung wa pod makasalag mortal. So ang tanang nakasalag mortal mangumpisal before sa deliverance session. Okay. Okay, kini nga pangutanan natubag na ni ang gesture sa pagkanta sa ama namo. Ang gingon ni Brad Kukoy i-close. Okay. Padayon ta, Brad. Kana bang akong bana mahilig magsabong? Pero lingaw-lingaw ra. Sala ba ni? Atong hinumduman nga ang tanang butang din sa kalibutan gihimo sa Dios maayo. Kana sa mga di mamaayo, kana bitong sobra na. Pag example, kita minyo. Dinhi ta sa minyo. Kung ang imong bana na ulipon na gid sa maong sugal, sa maong manok, wa nay panahon nimo sa pamilya, bisag family bonding, mo tanatog namo jay family bonding. Apil man na sa rito. Di ba? Panahon sa kasal, apil na sa rito, atubangan sa pari o atubangan sa Dios. Kunya karon kung wa na ka nakaatiman sa imong asawa, sa imong mga anak, wa na ka kaatiman sa imong obligasyon, unya ang imong obligasyon naa na dito na punting na dito sa imong manok o sa imong bisyo, ana ang panahon na musud na ang disobedience diha sa atong kasakramento sa kanang marriage sa kasal. Kunya ana panahon na nga makasata sa atong pagpanumpa tubangan sa Ginoo. Mo nang kinahanglan pero wala pa ko mo ingon nga maayo po nang ingon na okay ra ginagmay raman di pod kay kining nga ministry nagsangyaw sa kausaban sa tao, nagsangyaw sa kabag-uhan ug likayan nato ang mga okasyon nga mabunggag ang pamilya, okasyon sa pagpakasala kay magsugod ang yawa sa paghunghong, magsugod siya pinaagi sa ginagmay-gagmay nga lihok. Mao na ang yawa, magsugod siya sa gitawag nato senses, sense of sight, smell, hearing, touch o ganang taste. Kunya maginahinay siya gikan ana ordinary attack. Nya maginahinay tamo nang kung kita nga naminaw ron atong usbo na ato desisyon ug bag-uhon nato atong kagulingon diha sa pagtulunan pinaagi sa pagtulunan sa Ginoo nga gihatag nato. Unya atong umumahon ug sa ato hatagaan nato og mabungahon nga bunga sama sa atubang na to sa atong mga asawa o sa atong bana, atubangan sa sakramento, nga atubangan sa Dios, ato pong may samang inana po pagbunga ang ato pag-atiman sa atong mga anak o sa atong pamilya. Mao to ang tubag. Salamat. Pero wala mag-encourage si Kukuya nga pwede na to. Okay, Brad, ingon din siya, naabakan kuno karoy pangumpisal. Ang tubag, basta naipari, naipagpangumpisan. Natay pare mabuton niya. Igura siya mo bless. Atong hangyoon nga mo magpakumpisal siya. Pero bisa pag wala mo makumpisal karon, pwede gapon mo i-deliverance. Dito na mo kumpisal sa inyong parokya. Asa mo na assign. Do not worry, ha? Do not worry.
Okay. Dugang pangutan na Brad nganon dili man ta makahatag og kahulugan sa atong damgo nya sa Biblia sa Genesis si Jose nga anak ni Jacob og Raquel naghubad man og damgo. Nganong dili man ta makahubad karon? Damgo. Si San Jose, mao ang esposo bana sa atong langit ng inahan, si Mama Mary. Sa ato pa, pinili sa Dios. Gipili ko na ikaw, sukad pa ikaw gipanamkon. Muna, pinili na. Sa ato pa, doon na given nga, ang Ginoo, ikaw gipili ka na ko niini. Doon na authority. Pero kining mga hubad sa damgo sa mga patutuo, ato ning basahon. Sirak 34:1. Katong mga nangutana ani, take note ninyo no, aron mo masayod kay dugang na to ni nga madana to sa atong inig pamauli ba. Masangyaw pud nato. Sirak 34:1. Ang mga damgo walay kahulugan. Ang mga tao nga buang-buang matunto sa mga pagtulunan nga walay hinungdan ug ang mga damgo makapadasig sa ilang huna-huna. Ang usa ka tawo nga motuo sa tanang mga damgo mahisama sa usa ka tawo nga buot mo dakop sa mga anino o mugukod sa hangin. Ang imong makita sama sa usa ka damgo dili tinuod sa mga dili tinuod na makita diya sa usa ka salamin. Ang dili tinuod dili makahimo og butang nga tinuod sa mga ang hugaw dili makahimo og butang nga hinlo. Muna magbantay ta ining atong damgo. Kay dunay mga pasyente na mo ani nga na-attach sa damgo. Imagination. Kanang damgo nga magbalik-balik, matupan ni Padre Siqueya sa iyang volume 3 nga exorcist nga libro, kanang damgo nga magbalik-balik, mao na sign nga kanang di ka kalimot ba? Kana ba dang magdamgo ka nya inigmata nimo wala yo kalimot ato. Mao na sign nga ha? Oh, kanang vivid and elusive dreams. Murag tinuod nga inig mata nimo mao gyud purma nimo. Mao nang mga okasyon giatake ta siya wa. Giatake ang atong imagination. Pero kanang damgo nga nagdamgo ka karon inigmata nimo kasagaran normal sa tao nga madamgo siya inigmata niya dugay siya kalimo dugay siya makahuna-una or kalimot na jud siya. Di ba? Mukay ko na lain na song damgo gabi oy. Unsa man? Bawo kalimot man ko. Normal na siya. Kanang bunga na siya sa kanang atong kakapoy. Pero kanang damgo nga hinubad gyud siya ko galingon samot na nang damgo nga gipakitaan kang Mama Mary, gipakitaan kang Santo Niño, gisugo ka sa pagsangyaw or pagpanambal. Kay nay nahitabo na mo ana, silingan na mo didto sa luon. Kung asa si Padre na assign pag niaging mga katuigan, niingon siya, nanangutana jud siya nako. Nganong nagdamgo man ko Mama Mary? Gipakitaan kong Mama Mary, guwapa ra ba jud kay si Mama Mary? Nganong ako pa man sa kadagdagang tao nga animal man ko, di ba? Nganong mo sa pasabot niya animal, di ko hinimba, di ko hinampo og rosaryo. Atong hinumduman ba nga ang sanctifying grace, ang sanctity sa usa ka tawo, sanctifying grace musud na kung kita nagpakabuhing balaan sa to pa kanang kung baga kumplito na to ning gitawag cares. Nagtuman ta sa kabubuton sa Ginoo, nagtuman ta sa pagtulunan sa simbahan. Mao nang dili questionable pero kanang dapita nga kanang damgo nga nganong ikaw man ang gipadamgo unsa tan-aw nimo ang sitwasyon sa gipadamgo. Nganong ikaw man, nganong dili man mga pare, dili mga madre. Ang uban na ang tubag na ko ato moong babay, divination. Nganong siya man, kay duna sila'y mga kaliwat nga mga albularyo. Unya ang yawa, magmaysama sa usa ka anghel sa kahayag, aron daghan ang malimbungan. 2 Korinto
11:14 ato basahon. Muna dili dito magkumpiyansa ani mga damgo kay naamang goy mga nangutana ani nga basin unya mangutanag utro nya mulaban ra ba gyud tinuod ba jud ang damgo brad gipakitaan jud ni mo mamiri nya mo justify ra ba jud muna usa ta mo tuo aning mga damguha atong susihon atong kagulingon kung kanang sa tawag anang kadawat akangay bata, di ba? Atong basahon 2 Korinto 11:14 mao ni linlas yawa. O kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Pag deliverance pa sa maong pasyente, pagda pa sa kay padre, pag deliverance aperting yawa. Hilabtanon kadaruen imunggi hilabtan amo na taning lawasa, amo na taning nailad. Mao na mao to ang tubag sa damgo. Okay, dugang pangutana. Ato na lang ning usahon kay usara man ni katawo ng utana. How to dispose occult things? Unsaon pag dispose sa mga butang occult. Number 2, how do you consider sa mga bendito sa lukay nga ibutang sa pultahan? Is that superstitious? Dayon number 3, how to close the open psyche? So, gi-explain naman to nako ganina katong sa occult object no nga kinahanglan ato anang i-breaking prayer na nato di na nato basta-basta ka gitawag talabay. Ya, unsa toy sunod pangutana bro? Bendita sa lukay. Bendita sa lukay gibutang sa pultahan o dingding. Superstitious belief ba kuno na? Ang bendita sa lukay mao man na siya ay sign nga pagsulod ni Kristo nga madaogon dito sa asa to Jerusalem. So significant na natong mga Katoliko. Pero napoy ubang Katoliko nga gihimuan og laing meaning. Nagbuot-buot ba ibutang nato ni sa bintanaan or sa pultahan kay paiway sa mga demonyo. Pero wa man day ning iway ang demonyo kay ang demonyo naa masud sa balay wa mas gawas. Muna kay ngano atong gihatagan og meaning. Dili dautan ang kanang mga lukay nga gihimong koros. Significance kay na natong mga Katoliko. Pero ang uban usbon ako ang ubang mga Katoliko gibutangan nila lahi nga meaning nga wa mahisubay sa panudlo sa simbahan. So unsaon pag-dispose ana? Dili na nato kay kana balaan man na. Dili na nato basta-bastang ilabay. Di ba? So kung dool mo og simbahan, iadto na sa simbahan kanang panahon kanang sa Semana Santa. Wala pay Miyerkules sa Badles. Kay mao man ay ilang sunugon himuong abo. Nga mo na ikuros atong agtang. Kana. Pero og layo jod pareha siya pag-dispose sa katong mga religious object nga nadaot na. So ilubong gyapon siya. Di po nato basta-basta raglabay-labay ang ato ang kuan. Samot kay purma magpusil-pusil, aduwaon po sa mga bata ihimong pusil-pusil po nang di kay balaan man na. Gi-bless man na sa pare. So i-dispose po na nato og tarong. So sa to usa bro. Unsaon pag-close ang third eye? Ang closing sa third eye naa aning libro sa handbook nga itom page 204. Ingon ana nya naapod sa solemn nga closing naa sa exorcist na ang makahandol ana. So ingon ana unya usbo na mo wa jud may laing gibalik-balik diri nga magpuyo gyud ta diha sa kinabuhi nga mainampuon. Mao ra gina siya. O mo tay tubag bro. Okay, dugagan na to ang tubag. Brad, ang habak sa akong papa, akong gipakuha. Nagpray ko, din gilubong nako sa yuta, pero wala nako naguba before nako nalubong. Okay ra ba to? Nagpray man siya, nagbreak na, pero wala lang niya nabuak.
Ang pangutana kung proper disposal ba to niya. No, kay basig break po siya niya. Lahi ang breaking prayer. Sa mga occult object, doon na gyud siya breaking prayer. No, nga himuon. Nani say guide, pwede mo mangayo guide ani. No, pero ang katong prayer nga breaking cells and consecration, inyo lang i-address sa object nga inyong i-break. No, sample lang. Page 76. Sample na siya. Prayer to break the cells and consecrations. The name of Jesus, I break the cell around you. Around you man eh. So, imong i-address kung unsay mo i-break. For example, habak. Pwede na mong bisayaon. I break the cell around this habak or amulets, no? And the consecration upon this amulets. I-address ni mo. Mo ni pag-break niya. Diri po sa prayer to break curses and spells, mao ra gyapon. Imo gyapon i-address sa maong object. Unya, kaning unholy ties, imo pong gyapon between state nimo unsa nga object and then deliverance 1. No? Pag humana na, mag-cleansing ka. No? Unya kato panalitan og nalabay na or na kuana ninyo dili na makubkob or something dili na gyud makita nya wala to maguba o kuan lang to katong tagiya gyud mismo i-renounce lang to niya kumpisal, no? For example kanang nalabay na nako sa dagat, Brad, aw imo gyud lang nguyon nga ning biyahe kita kag Sikihor paingon dire sa Bohol dito sa tungas dagat imong gilabay man tong imong pagilabay imo gyud lang yun, di bitaw. So imo lang tong ikumpisal, di naman to madam kita. Same po na sa mga object nga ilubong dito sa kuan. Kung mahimo katong object nga nalubong, kung mahimo matangtang gyud na siya ng lugara, tangtangon gyud na, pero di na gyud matangtang, no, kay solid ang iyang pagkakuan maggubon po siya, totally po madugba ang balay. So imo na sang i-break tong nga area, i-deliverance mo ang area o ang balay tibuok. Unya katong nakakuanan to tagiya kinahanglan renouncement. Ang proper renouncement kinahanglan magluhod sa Blessed Sacrament, adoration, pero wa mo blessed sacrament, wa mo adoration sa inyong church na may blessed sacrament. Pwede mo muluhod dito kanang blessed sacrament kanang gibutangan og Eucharist bitaw, tabernacle, no? Dito mo muluhod and then inyong i-renounce, page 69 sa renouncement. And then human ikumpisal ninyo. Mao to itubag. Okay, dugang pangutana mayong udto sa tanan. Time check, 6 minutes more. So kanina lang atong tiwason. Mayong udto sa tanan, tugot ko ninyo sa pagpangutana. Nakoy mga albularyo nga giduulan sa unang panahon. Unya mihatag og mga lana unya gilubong sa akong balay sa gate namo kada kanto-kanto sa balay. Unsa akong himuon nga makuha kining tanan? Lana ko na bro, ikan sa albularyo. Maor gihapon to sa mga tubagan ni no. Kay dili naman malukat, guba imong bayog lukaton kay nas mga kanto, nasa mga kolom, nasa mga haligi. So ang unang buhaton mag-renounce. Pasabot sa renouncement kay imo nang gisalikway ug dili na gyud ka mobuhat niya na. Kay nag-renounce ka, gisalikway nimo kay nakaamgo ka nga nisupa ka sa sugo sa Ginoo, unang sugo sa Ginoo. Ha? So mo na renouncement, no, hinulsulan ang maong buhat. Unya ikumpisal kung ikaw may mismo nagbuhat na. Ikumpisal nimo nga nagdangop kag mga albularyo nga nangayo ka aning maong mga habak. Oh, ikumpisal nimo. Renounce, maghinulsol, magumpisal. Sunod, ang imong buhaton nga i-deliverance ang imong palibot. Nganong i-deliverance tungod sa imong pagbutang og nianang mga habak. Imong gikonsecrate ang imong balay. Gitagaan nimo ang imong palibot, gitagaan nimo ang mga daotang espiritu nga og legality nga mo angkon sa imong palibot. No? So imo silang gitagag otoridad nga mopuyo diha. Imong gi-invite. So mauna nga kinaan naman na sila diha, kinahanglan tong renouncement, mangumpisal, unya human malimpyo imong kaugalingon, imo silang palayason. Kay imo namang na-renounce. Imo silang palayason pinaagi sa prayer of deliverance. No? Inig deliverance katong gisulti ni nila tanan o i-deliverance unya ni kahuman mag-prayer of cleansing prayer, no? Mo to, mag-renounce, maginulsol, magumpisal, i-deliverance imong palibot to cast out sa mga daotang espiritu nga nakapuyo diha. Unya mag-cleansing prayer. Okay. Dugang pangutana.
Kato nangutana adto na siya gisukip, Brad, na ako'y prayer nga Latin. Okay. So, ikuha na sa inyong kuno niya, sa imong deliverance minister. Sige lang, Ter. Sige lang, Ter. Kami So, na bahala, Ter. okay na na sis. Okay na siya. Ibutang na lang nana. Sis, kami No, na ang bahala. imong buhaton para unya isulti na sa deliverance minister asa kamasayan kay or matagaan ka atong solemn renouncement nga pagampo, ha? So, kimoro tay buhaton nimo. Okay. Salamat sis sa imong concern, sa imong sincere. Salamat kayo. Unya, dugang pangutana, Brad. Hi, Brad. Good morning. Dili siguro siya Katoliko. Brad Kukoy. Minok, Brad. Malangit ba ang mga laing tinuan or need yun sila mo convert sa Katolik para malangit? Ang panudlo sa Santa Iglesia Katolika nga extra ecclesiam nula salos. Outside the church, there is no salvation. Munang kung mauna na okasyon sa itawag natong panahon na ni nga gitugutan ka sa Ginoo nga mahikap ang imong kasing-kasing nga magpahiusa ka sa lawas mistiko gitawag nato simbahan ni Kristo. Why not? Nganong dili man? Kay bisan sa Nicola Obre, gitawag exorcism of Nicola Obre, nahitabo ni ngano man gitugutan sa Ginoo nga na-possess si Nicola Obre kay duna siya ang tuyo sa Ginoo aron ma-convert ang mga Calvinist. Ma-convert ang mga dili mo tuo sa simbahang Katoliko aron mahiusa sa simbahan ni Kristo. Ang nahitabo ato si Nicola Obre, iyang mga parente, lain mga tinuan. Pag nayawaan na siya, giatake siya sa yawa. Ang unang niadto, ang pare. Naulian siya. Pag human og deliverance sa pare, naulian. Mga pila ka tuig, ning balik na pod, kay murag kanang kasara mo itong gayon. Pero gitugot sa Ginoo tong maong okasyon aron sa conversion. Karon kay niyawaan ang pagbalik ang ni-deliverance ang mga Calvinist. I-search pa ninyo na exorcism of Nicola Obre. Ang mga Calvinist ang ni-deliverance. Pag deliverance sa mga pastor, gi-deliverance nila unsay giingon sa pastor, unsay giingon sa yawa. Niingon man siya sa ngalan ni Jesus, in the name of Jesus, pahawa Satanas. Niingon ang yawa, ang anong muhawa man ko? Wa kay authority. Inana ka legalistic ang yawa. Kung wa di tay authority nga makapahawa sa yawa, di jud siya mawa niya. Niyanap yun ang yawa. Usbo na ko in the name of Jesus, sa ngan ni Jesus, pahawa Satanas. Niingon ang yawa, ang anong muhawa man ko nga ako may inyong Ginoo, ako'y naghimo sa inyong doktrina. Tinuod nga nahitabo. Dili ni ako kasama naminaw ko nga lain tinuhuan. Paminaw mo kay basig mao na ang okasyon nga ma-convert ta into Catholicism. Unya kini exorcism gigamit sa Ginoo nga okasyon aron ma-convert ang mga laing tinuhan aron mahiusa diha sa lawas ni Kristo nga maong simbahang Katoliko. Nya unsay tuyo? Unsay pinaka-highlight sa Nicola Obre? Kaya alas 12 naman. Unsay pinaka-highlight? Ang Eucharist. Kay ba mo unsay nakapaayo sa maong poses? Ang pare gada sa Eucharist gikan sa misa. Nagsagit-sagit ang yawa. Padung ng pare. Pahawa. Nigdani mo si Kristo. Gidani mo si Kristo. Niingon pa yung yawa. Dad ato, ipaduol tong pastor are. Aron ako'y kauban. Tinuod na nitabo. Unya, ang kabulo mo sa nitabo, pagtugdon sa ngabil sa maong poses, kapila ka mga session, pagtugdon sa ngabil, totally liberated ang maong kanang totally liberated ang maong giyawaan. Kaya kaway ba mo unsay ni resulta ato? 150,000 non-Catholic Christian denominations ni convert into Catholicism. Inana ang tuyo sa Ginoo. Wala ba si mauna na panahon nga mahikap ta unya mo dangop jud ta nga mahiusa jud ta whole kanang tibuok lawas sa
simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay kining simbahan na mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo ug si Kristo mismo mao ang founder sa Roman Catholic Church. Mao to ang tubag.